mauunahan po kayo ng pagpilit ng mata. Amen? Saan po ba siya dapat ginagawa? Ito po ay dapat inuuna natin. Amen? Unahan po natin yung posting ng media. Anong oras nang po-post ang media? 5 a.m. Di ba? Pag may nag-live doon, ano ibig sabihin nun? Tapos na. Eh, pag tinignan mo yon, sino yung nag-like doon? Ibig sabihin nun, ay, hindi pa ako tapos. Amen? Praise God. Tama po ba yon? Diba, masarap unahin ang salita ng Diyos bago mo gawin ang lahat ng bagay sa buong maghapon. Amen po ba? Nararanasan po ba natin na kapag inuna natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos, we are guided by the Word of God, by the Holy Spirit, na nagpaalala sa atin na ang salita ng Diyos ay mabisa. No? Ito ay pang-araw-araw nating pangangailangan. Kung paano natin binubusog ang ating mga katawang pisikal, unahin po natin busugin ang ating spiritual na buhay. Dahil kapag busog ang spiritual natin, kahit anong pagod, kahit anong challenges ng harapin natin sa araw na yon, baliwala yun. Mapapagtagumpayan natin sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos. Amen? So, pasensya na po kayo kasi hindi po ako mamimigay ng Bible. Wala po akong, siguro, prayer ko in the future na magamit din ako ng Panginoon. Pero ako po ay isa lang mensahero ng Diyos na magpapahayag sa biyaya ng Panginoon ng kanyang salita. Amen? So, naniniwala ako na nasi-challenge kayo dun sa binibigay na Bible ni Pastor. Kasi, nakakabili nga tayo ng mga mamahaling gadget eh. Diba? Sino dito ang may gadget na pinakamahal? Ano na, magkano na ba pinakamahal na cellphone ngayon? Nasa 40, 50? Diba? Ay, nagpas pa ba? 90? Grabe! Makakapaghulog ka na ng bahay. Diba? Pero hindi tayo nanghihinayang na bilihin. Eh, how much more yung Bible, mga kapatid? Magkano ang Bible? 500 meron ka na. Pero bakit meron wala kang Bible? Pag ba nagpataas ako ng kamay kung sinong walang Bible, magtataas ba kayo? Nakakahiya, no? Nakakahiya sa Lord kasi ang mahal ng cellphone ko pero 500 na Bible, wala ako. Amen? Alam niyo yung gamit kong Bible, yung Bible ni Pastor Noli na Tagalog, na nagkakawasak-wasak na yung yung mga pages na sobrang gamit. Kasi ganun po ang dapat na paggamit natin sa Biblia. Sabi nga ni Pastor Per dati, di ba? Kapag ang Bible na ibinigay niya at binalikan niya sa inyo na bago pa rin, ibig sabihin hindi natin nagagamit. Pero ang isang Biblia na sobrang maraming sulat, maraming kulay, at halos gutay-gutay, yun yung mas gamit na gamit. Amen? Tama po ba ako? So, kumusta po ating mga Bible? Madumi, malinis. Huwag natin masyadong panghinayangan na sulatan ng Bible. Alam nyo, pwede nyo kasi siyang balikan in the future na, ito pala yun. Diba? Meron pala akong notes dito na year ano pa, 1995 pa pala. O diba? Praise God. And especially yung take note natin mga kapatid. Importante po yan. Kasi ito po ay magagamit natin in the future na pwede pa natin mabalikan yung mga ganong mga mensahe ng Panginoon. Now, tuloy po tayo, no? Ang ating pong tema is what would Jesus do? Pwede po ba ako mag-request ng hangin? Medyo wala akong hangin dito sa harapan. Salamat po. Yan. So, patuloy po tayo. Tayo po ay nasa pang-apat na, hindi po ako naghahangin, no? Pang-apat na linggo na ng buwan ng Marso. And next week is last week na. Praise God. At nalalapit na po ang ating mission camp. Sino pa excited sa mission camp? Ayun. Excited na. Praise God. Sa ilog pala excited. So bago tayo pumunta sa ating mission camp, so ating po munang maunawaan sa biyaya ng Panginoon
ang mensahe ng Diyos sa araw na ito. So what would Jesus do? Mag-overview po muna tayo dun sa tema. Ano ba yung sinasabing what would Jesus do? Kasi ito madalas naririnig na natin to no? Yung what would Jesus do. Parang nung time pa na kabataan ko, narinig ko na to WWJD. No, nung panahon may PCBS pa dyan sa may SM or kahit sa PCBS, usong-uso yung mga bracelet na WWJD, mga t-shirt. Sino yung mga umabot nun? Mga batang 90s ata yun, no? Talagang usong-uso yan, mga t-shirt, WWJD. Tuwan-tuwa pag mayroong ibig sabihin, in ka. Pero, naiintindihan mo ba kung ano ibig sabihin ng WWJD? Diba? Hindi. Maging in lang ako, no? Pero what would Jesus do? Ito ay magandang tema na dapat na naiintindihan po natin ang ibig sabihin. No? What would Jesus do? What is the conceptual framework pag narinig natin itong what would Jesus do? The conceptual framework of what would Jesus do or yung WWJD is rooted in the teachings of Jesus Christ and encourages individuals to consider his actions and decisions in various situations. Ito pala yun. Ito ay napapaloob dito kapag narinig niyo yung sinasabing WWJD or what would Jesus do. Ito ay nakapaloob dito yung katuruan ng ating Panginoong Hesus kung paano niya harapin nung siya ay, di ba, nagkatawang tao, kung paano niya hinarap ang kanyang buhay bilang tao. Ito ay kung paano ginamit ang salita ng Diyos sa kanyang pagkilo, sa kanyang paggawa. At tayo bilang mga tumanggap sa Panginoon, kikilalanin natin, kung i-consider natin, paano niya hinarap, paano niya yung action na ginawa niya, yung decision na ginawa niya sa iba't ibang sitwasyon na kinaharap niya sa kanyang buhay nung siya ay naging tao. It serves as a guide for our moral choices and decision making. Amen? So yun po yung ibig sabihin ng what would Jesus do. Tayo po ba bilang mga Kristiyano na kumilala sa Panginoong Hesus, paano tayo mamuhay bilang isang Kristiyano? Tayo ba ay namumuhay na ang katuruan ng ating Panginoong Hesus ang ating nilalakaran? Yun po yun, mga kapatid. Diba? Nung nakaraan pong mga linggo, atin pong pinag-aralan, yung topic na pinag-aralan po natin. It emphasizes the importance of aligning one's actions with the values and principles of Jesus. So, nung last 2 weeks, pinag-usapan po natin yung about the temptation, tinempt ang ating Panginoong Hesus. Pero nakita natin doon at napag-aralan natin paano hinarap ng ating Panginoong Hesus yung temptation na kinaharap niya. Siya po ba ay nagapi ng kaaway o siya po ba ay nagtagumpay? Amen? Nagtagumpay siya, amen, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ginamit niya nung time na yon. So, ganun din po ang gusto ng ating Panginoong Hesus, ng ating Diyos sa ating mga buhay. Na kung tayo po ay haharap sa mga temptation ng buhay, no? Hindi po tayo exempted sa mga temptation kung ang ating Panginoong Hesus nga, tinempt, di ba? Tayo pa kaya. So ano yung panlaban pagdating sa temptation? It is the words of God. Amen? Naunawaan po natin. And no last week, ang topic naman po is about sa pagpapagaling, yung miracles. Paano pinagaling ng ating Panginoong Hesus? Diba? Sa pamamagitan pa rin ng salita at pananampalataya. Diba? Sinabi ng ating Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, gagaling ka. So it is His words that heals. Amen? Sa pamamagitan pa rin ng kanyang salita. So ngayon po mga kapatid, nauunawaan po ba natin ano yung common sa ating pinag-uusapan? Na sa pagharap natin sa iba't ibang sitwasyon, what would Jesus do? Kung kung ang ating Panginoong Hesus ang nasa sitwasyon mo sa oras na ito, paano mo haharapin yung mga challenges? Paano mo haharapin ang iba't ibang sitwasyon ng iyong buhay? Yun po ang ating pinag-uusapan. Amen? Kasama ko po ba kayo mga kapatid sa oras na ito? And this time, ang ating pag-uusapan is paano ba hinarap ng Diyos itong storms of life. Kasi ito po yung ating pag-uusapan sa oras na ito.
in Matthew chapter 8. But before po tayo pumunta dun sa topic natin, no, about the storms, paano hinarap ng Diyos. Yung background po nitong Matthew chapter 8, kung nabasa na po natin ito at mababasa po natin, in Matthew chapter 8, Jesus performs several miracles. Marami po siyang pinagaling, marami po siyang tinugon ang mga pananampalataya ng sino mang naniwala sa Kanya. Including healing at leper, yung may ketong, no, pinagaling niya. Dito rin po sa chapter na yon. And a centurion servant. The chapter begins with Jesus coming down from the mountain. Maraming sumunod sa Kanya, no, maging yung may ketong, at siya ay Kanyang pinagaling. Tinatch lang niya yung leper, nilinis, at sinabihan niya na humayo ka at galing ka na. Amen? It is by His words, sa pamamagitan ng Kanyang salita. And sumunod pa dun sa chapter na yun, nakapaloob din, yung centurion's request to heal his servant. No? Yung may lagnat, pinagaling din niya. And this chapter also includes Jesus healing a woman with a fever in Peter's house and his instructions to cross to the other side of the lake. So itong pag-aaralan po natin, ito yung instruction ng Diyos na sila ay tatawid na kasi ang dami nang sumusunod sa kanila. Hindi niya na mapigilan yung crowd sa sobrang dami ng gustong sumunod at makakita ng miracles mula sa ginagawa ng ating Panginoong Hesus. So in-instruct niya yung kanyang mga disciples na lumiban tayo dun sa lake. At dito na po papasok itong Matthew chapter 8 verses 23 to 27. So basahin po natin. Jesus calms a storm. Okay? Verse 23, sundan po natin. And when he got into the boat, his disciples followed him. And behold, there arose a great storm on the sea, so that the boat was being swamped by the waves, but he was asleep. O nakita natin, no? Nakatulog na ang Panginoong Hesus. Sobrang pagod. So dito, ipinapakilala ang pagiging tao ng ating Panginoong Hesus. Kasi nakaramdam siya ng pagod. Amen? Ito yung isa sa katotohanan or ipinapakita sa Bible na talagang ang ating Panginoong Hesus ay nagkatawang tao. And they went and woke him, saying, "Save us, Lord, we are perishing." And in verse 26, he said to them, "Why are you afraid, O you of little faith?" Then he rose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Verse 27, and the men marveled, saying, "What sort of man is this, that even winds and sea obey him?" Amen. Kung mapapansin, ano po yung mapapansin natin dito mga kapatid? Unang-una, ang kasama po niya dun sa boat is mga disciples niya. Amen? So pag sinabing disciples, ito po ay mga sumusunod at nananampalataya at kumikilala na ang ating Panginoong Hesus ay Diyos, na siya ay makapangyarihan. Amen? Kasi kaya nga sila sumusunod, kasi napatunayan nila sa maraming bagay na ginawa, pagpapagaling, miracles na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Sila ay sumunod sapagkat sila ay nanampalataya. Pero kung mapapansin po natin dito sa verse na ito, dumating ang great storm. Amen, mga kapatid. So ito ay paunawa din sa atin, mga kapatid. Ano? Even tayo ay mga disciples, even tayo ay nananampalataya, nagtitiwala sa ating Panginoong Hesus, there will come a time makakaranas tayo ng great storms. Amen? Sa ating mga buhay. Hindi po tayo exempted dyan. Na pag sinabi mo, ako ay mananampalataya, ibig sabihin ang buhay mo ay payapa, di ba? Wala kang mararanasan anuman. Subalit, inaalaw ng Diyos yan. Why? It is because gustong makita ng Diyos kung gaano katatag yung pananampalataya na panghahawakan mo
na alam mong ang Diyos ay kasama mo, mapapagtagumpayan mo ang lahat ng bagay. No? Dito sa panahong ito, nakita natin na God ay ang Panginoong Hesus ay nasa boat, pero dumating ang malaking great storm on the sea. So yung boat ay halos hampasin ng malakas na alon. So ano po yung nangyari dito mga kapatid? Ang makikita po natin, kamusta yung pananampalataya ng mga disciples. Amen? Kung mapapansin natin mga kapatid, dapat mas matindi nga yung faith na meron sila sa Panginoong Hesus. Kasi na-experience nila, nasasaksihan nila kung gaano yung kapangyarihan na meron ng ating Panginoong Hesus. Pero bakit sa panahong ito, nagduda pa rin sila? Ang baba pa rin ng pananampalataya na meron sila. Amen? Ang sabi po sa salita ng Diyos, mapalad, sa John chapter 20 verse 29b, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Ibig sabihin mga kapatid, mas mapalad tayo na hindi natin nakita ang Panginoong Hesus, subalit tayo ay nananampalataya. Amen? Sila nakita nila lahat ng ginawa ng Panginoong Hesus, pero yung pananampalataya nila sobrang baba. Sobrang hindi nakita sa panahon ito. Kaya ang sabi dito ng Panginoong Hesus, and He said to them, why are you afraid, O you of little faith? Bakit ang baba, bakit ang hina ng inyong pananampalataya? Amen? Subalit, inaangkin nila sa sarili nila na sila ay disciples. Sila ay tagasunod ng Panginoong Hesus. Subalit, ang pananampalataya nila ay mahina. Amen? Kamusta po ang ating pananampalataya mga kapatid? Sa gitna ng mga storms ng buhay natin, tayo po ba yung mga disciples o tayo po ba yung mga naniniwala at sinasabi natin tayo ay mga tagasunod ni Kristo? Subalit sa panahon na tayo po ay naliliglig ng anumang sitwasyon, bigla na lang tayong humihina at nawawala ng pag-asa. Amen? Amen mga kapatid? Gaano kataas ang level ng ating pananampalataya sa gitna ng pagliliglig ng ating mga pananampalataya, sa gitna ng mga storms ng ating mga buhay. Nawa hindi po tayo katulad ng mga disipulong ito na napatunayan nila kung gaano ka makapangyarihan ng Panginoong Hesus. Subalit sa gitna ng unos, sila ay nanghina sa kanilang mga pananampalataya. Amen. God is encouraging us today, mga kapatid, na ang Diyos na ating kasama ay makapangyarihan. Amen? Kaya nating mapagtagumpayan ang lahat ng unos sa ating mga buhay sapagkat kasama po natin ang ating Panginoong Hesus. Amen? Amen po ba mga kapatid? Sabi po dito, then He rose and rebuked, ang ginawa niya, He rose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. So nakita po natin yung kapangyarihan ng Diyos dito na sa pamagitan ng kanyang salita ay nagkaroon ng kapayapaan doon sa great storm. At doon nila nasabi, what sort of man is this that even winds and sea obey Him? So puntahan po natin yung tanong nila. Bago pala natin puntahan yung tanong nila na who is this man? This passage mga kapatid ay pagpapatunay or evidence, scriptural evidence of Jesus' divinity and Jesus' humanity. So tayo po sa ating pananampalataya ay naniniwala ng ating Panginoong Hesus is 100% God and 100% man. Amen? Huwag po tayong maligaw sa mga katuruan na ang ating Panginoong Hesus ay tao lamang. Sapagkat pinapatunayan po ng salita ng Diyos na ang ating Panginoong Hesus, siya po ay 100% na Diyos. Amen? This divinity, makikita po natin yan sa passage. Sumunod. Yan. Makikita po natin sa verses dito, sa mga nakalagay na verses dito mga kapatid. At marami pang pagpapatunay na meron sa salita ng Diyos na siya ay Diyos. Amen? Na siya po ay Diyos.
Sabi po doon sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word and the Word was God. Sino po yan? He is Jesus Christ. This passage anchors Jesus in eternity past, identifying Him as God Himself. Amen? So marami pong passages sa Bible na nagpapatunay ng katangian ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus bilang siya ay Diyos. And same thing with the evidence. Tingnan po natin yung evidence for Jesus' humanity, no? Yung kanyang pagiging pagkakatawang tao. In John chapter 1 verse 14, sabi doon, the Word became flesh and made His dwelling among us. So bakit po natin kailangan pag-usapan ito mga kapatid? Bakit ko po ito nabanggit? Sapagkat tayo po ay may pananampalataya at naniniwala sa malaking bagay na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Na kung hindi po natin tatanggapin na siya ay Diyos, hindi po natin lubusang matatanggap yung kaligtasan na kanyang ibinigay sa atin. Sapagkat yun po ay paniniwala natin, yun po ay pananampalataya natin na ang Diyos ay kailangan bumaba upang tayo ay iligtas. Hindi po magkakaroon ng katubusan ng kasalanan kung hindi siya magkakatawang tao, sapagkat yun po ang nararapat at dapat na gawin upang tayo po ay iligtas sa ating mga kasalanan. So, He did not merely appear human but took on real human form. Kailangan niya pong gawin ito upang maging kabayaran siya sa ating mga kasalanan, which is hindi dapat, subalit sa dakilang pag-ibig ng ating Diyos, ay ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang tayo ay iligtas. Amen? So ito po ay pagpapatunay. Yung pong verse na yon ay nakita natin na ang Diyos ng ating Panginoong Hesus ay Diyos na makapangyarihan and at the same time, siya po ay tao. Amen? So yun po ang ating paniniwala. Now, in verse 27, tinanong po dito ng mga disciples, no, namangha sila sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Who is this man? Sabi nila. And the men marveled, saying, what sort of man is this that even winds and sea obey Him? Amen? Meron po bang imposible sa ating Panginoong Hesus? Amen? Wala pong bagay na hindi kayang gawin ang ating Panginoong Hesus sapagkat siya ay Diyos. Siya ay makapangyarihang Diyos. Amen? It underscores the revelation of Jesus' divine identity and authority. Na walang bagay na hindi niya kayang puksain or gapiin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Now, puntahan po natin yung ating tema. What did Jesus do in the midst of that storm? Kasi dito po natin makikita kung paano hinarap ng ating Panginoong Hesus yung great storm. Na kung sa ating buhay, mga kapatid, ito po ay matututunan natin. Nasabi po niya doon po sa verse 26b, then He rose and rebuked the winds and the sea, and there was great calm. So paano po niya hinarap at paano po niya napagtagumpayan ang great storm? It is by rebuking. Amen? It is by His word. It is by His words, mga kapatid. So sa ating pong buhay, it is the application. Paano natin i-apply yung kanyang ginawa dun sa great storm? No? The application is, number one, the power of God's Word. Amen? Naniniwala po ba tayo sa kapangyarihan ng salita ng Diyos? Amen. In 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Mga kapatid, it is the power of God's Word. Kaya nga mga kapatid, yung pagkamangha nila sa ginawa ng ating Panginoon Jesus,
Sino itong taong ito na even yung mga storm, even yung mga wave ng sea ay kaya niyang patigilin. It is because Jesus Christ is all-powerful. Amen? Sa Diyos na makapangyarihan. At ito ang itinuturo sa atin ng Panginoon. Na kung tayo ay haharap sa iba't ibang sitwasyon ng ating buhay, ito man ay mga mabibigat na pagsubok ng ating buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kaya po nating payapain at mapagtagumpayan ang lahat ng bagay. Amen? It is by the power of God's Word. Kamusta po ang salita ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid? Ito po ba ay nararanasan natin? Ito po ba ay nagagamit natin? Di ba? For teaching? Ito po ba ay nagtuturo sa atin? Tayo po ba ay natuturuan ng salita ng Diyos? Ito po ba ay nagagamit natin to rebuke? No? Sabi ng salita ng Diyos, kapag may mga pagsubok ka, may kakulangan, may mga bagay kang kapagsubukan sa buhay mo, rebuke it in the name of Jesus. Use the Word of God. Amen? Yung sakit natin, ano mang sakit yan, sabihin natin, sa pangalan ng Panginoong Hesus, gagaling ako sapagkat naniniwala ako sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Ang salita ng Diyos ay mabisa, mga kapatid. Sabi sa Hebreo, di ba? Magkabilay talim. Walang anumang bagay na hindi kayang puksain pag ginamit mo ang salita ng Diyos, sapagkat ito ay mabisa. It can be used in correcting, sa pagtutuwid. Amen? Kaya kung tayo ay may itutuwid, kung tayo ay may kailangang ituwid sa ating mga sarili, hindi sa pamamagitan ng salita natin, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. And training in righteousness, mga kapatid. Kailangan nating matutong lumakad sa katuwiran ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ating isinasa pamuhay. Amen? Gawin po natin guide ang salita ng Diyos at hindi po tayo kailanman magkakamali. Amen? Ang kapangyarihan ng Diyos. Pangalawang bagay na itinuturo sa atin sa umagang ito is it is the power of trusting God's Word. Hindi lang yung mismong kapangyarihan ng salita ng Diyos, kundi kumusta ang pagtitiwala mo sa salita ng Diyos. It is ikaw, yung pananampalataya mo, yung pagtitiwala at yung paniniwala mo na kayang gumawa at kumilos ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Dalawang bagay po ito, mga kapatid. Una, the power of God's Word. Pangalawa, the power of trusting God's Word. Yung ating mismong pananampalataya sa salita ng Diyos. Naniniwala po ba tayo na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan? Amen? We believe. We have faith. Kasi ito yung nawala doon sa mga disciples eh. Ito yung hinanap ng Panginoong Hesus. Napakaliit ng inyong pananampalataya. Alam niyong kasama niyo ako, subalit hindi kayo naniniwala na kaya kong patigilin ang great storm na ito. Amen? Kung kaya tayo, mga kapatid, kung tayo ay may kinakaharap, ito man yung pinakamalaki o dambuhalang storm ng buhay natin, kung naniniwala na tayo na kaya tayo pagtagumpayin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita, ng paniniwala sa Kanyang salita, kaya natin magtagumpay. Amen? Praise the Lord. Ano yung naiibigay nito sa atin, mga kapatid? Number one, yung confidence in His promises. Kung tayo ay naniniwala sa salita ng Diyos, meron tayong kapanatagan, meron tayong kaya nating panindigan na kayang tuparin ng Diyos ang Kanyang mga pangako. Amen? Kung tayo ay naniniwala that God is not a man, that He should lie. Hindi siya isang tao lang na siya na katulad ng mga tao na nagsisinungaling sa Kanyang mga pangako, kundi ang ating Diyos na nangako ay totoo at tapat sa Kanyang mga pangako at kaya natin itong panghawakan. Amen? Sabi sa Numbers chapter 23 verse 19, trusting His word means believing He will do what He says. Amen? We have hope in God.
Huwag po nating aalisin yung ating mga pag-asa na ang Diyos ay Diyos na tapat sa kanyang mga pangako at kailanman hindi siya magsisinungaling. Amen? Pag sinabi ng Diyos, tutuparin niya. Now, kumusta yung pananampalataya natin? Naniniwala po ba tayo na kayang tuparin ng Diyos ang kanyang pangako? Amen. Kaya pag sinabi ng Diyos, kaya kong gawin yung pananampalataya niyo na magtatayo ako ng malaking building sa lugar na ito, panampalatayanan po natin yan sapagkat ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Amen? Kaya niya po yan na gawin sapagkat ito'y kanyang kalooban. Amen? Ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Depende po sa antas ng ating pananampalataya. Kung ating pinaniniwalaan at pananampalatayanan iyon, ito po ay magaganap. Amen? Pangalawang bagay, yung peace in uncertainty. Kapayapaan ang dulot ng pag-asa na ibinibigay ng Diyos. Sabi sa Isaiah chapter 26 verse 3, "You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast." Kung tayo ay nananatili sa ating pananampalataya sa Diyos. Kaya mahalaga na lagi po tayong nagbabasa ng salita ng Diyos sapagkat ito po yung nagbibigay sa atin ng kalaliman ng ating pananampalataya. The more na nakikilala natin ang Diyos, di ba? The more nating minamahal ang Panginoon, the more nating nakikilala ang kanyang kapangyarihan, the more tayong nagkakaroon ng malaking pag-asa na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay sapagkat siya ay makapangyarihan at tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Because they trust in you. No? Trust shifts our focus from fear to faith. Sa ating pananampalataya, sa ating paniniwala, nadadivert yung ating fear to faith. Diba? Katulad nung paglakad ni Simon Peter, diba? Doon nung siya, sabi niya, Panginoong Jesus, gusto ko rin lumakad doon sa tubig. Pero nung nakita niya, luminga siya sa kanyang paligid, nagkaroon siya ng takot at siya ay lumubog. So mga kapatid, paano ba natin hinaharap ang mga storms ng ating buhay? Saan tayo nakafocus? Saan tayo nagbibigay ng pananampalataya at pagtitiwala? Diba? Let's shift our focus from fear to faith. Amen? Diba sabi niya doon sa disciples doon sa boat, napakaliit ng inyong pananampalataya. Kasi naunahan sila ng takot. Natabunan ng fear yung kanilang pananampalataya na meron sa Panginoong Hesus. Then, pangatlong bagay, the strength in weakness. Yung ating kalakasan sa kabila ng ating mga kahinaan. Yung lakas na ibinibigay ng Diyos sa tuwing tayo ay mananampalataya sa Kanyang salita, ibinibigay nito yung lakas sa ating mga kahinaan. Sabi dun sa Psalm chapter 27 verse 1, "The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear?" Kung ang ating Diyos ang ating kasama, ang ating kaligtasan, ang ating buhay, ang ating kaliwanagan, kanino pa tayo dapat matakot? Amen? Kaya, mas palakasin po natin ang ating pananampalataya over our fear. Kasi pag naunahan tayo ng ating pagkatakot, yung ating faith, bababayan. Amen? Pero hanggat tumataas ang ating pananampalataya sa Diyos, wala tayong fear na mararanasan or matatabunan ng faith ang ating mga kahinaan. And next, the courage to move forward. Sa pamamagitan ng ating trust sa salita ng Diyos, kaya po nating magkaroon ng tagumpay or yung kalakasan upang tayo ay magpatuloy. Amen? Sino po dito ang nakakaranas ng kapaguran sa maraming bagay sa kanyang buhay? Ano po yung nagbibigay sa atin ng lakas at pagpapatuloy? Yung ating pagtitiwala sa salita ng Diyos. Amen? Yung ating paniniwala sa ating Panginoon. Sabi dito, trust in the Lord, no? In Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Huwag tayong umasa sa ating mga sariling karunungan.
Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. The moment na tayo ay nagtiwala sa ating Panginoong Hesus, the moment na ibinigay natin ang ating pananampalataya, ating pag-asa sa ating Panginoong Hesus, yung courage, yung antas ng ating pagtaas ng ating tapang sa pagharap sa ating mga buhay, ay mas higit na palalakasin ng ating Panginoon. Magtiwala po tayo sa Diyos at sa Kanyang mga salita. And last, yung victory over fear. Amen? Nasabi ng Diyos na pagtagumpayan ko na ang lahat ng bagay. Kaya ito'y encouragement sa atin mga kapatid. We can overcome. We have the victory over fear. Amen? Tayo po ba ay nagtatagumpay at pinagtatagumpay ng ating Diyos? Amen? We have the victory over fear. Sa pamamagitan ng Kanyang salita, kayang-kaya po natin magtagumpay sa lahat ng bagay sa mundong ito. Sabi dun sa Psalm chapter 56 verse 3, when I am afraid, I put my trust in you. Amen? Huwag po natin aalisin yung ating pagtitiwala sa salita ng Diyos. Ang ating pananampalataya. At paano po ba titibay at mas lalalim pa ang ating pananampalataya sa Diyos? Sa pamamagitan ng pagbabasa, sa pamamagitan ng paniniwala sa Kanyang mga salita. Panampalatayanan po natin na kayang tuparin, kayang gawin ng Diyos ang lahat ng Kanyang ipinangako, ang lahat ng Kanyang mga salita. Amen? Sapagkat, ang sabi po, ang lahat, kung babalikan po natin itong mga topic na atin pong napag-aralan, yung tatlong bagay, yung tatlong topic na ating pong napag-aralan ng mga sunod-sunod na linggo, diba? In temptation, in miracles, in storms of life, ano po yung kaya na, ano po yung ipanlalaban natin dito mga kapatid? It is by the words of God. It is through His words that we can overcome. Amen? Amen? Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maiksi lamang naman po ito mga kapatid. At alam ko, naniniwala ako, na kahit ito po ay sa sandaling panahon ng ating pong napag-aralan, naniniwala po ako, meron po tayong natutunan. Amen? Ang salita ng Diyos ay mabisa. Amen? In conclusion po mga kapatid, sabi doon sa in Isaiah chapter 40 verse 8 reminds us, the grass withers, the flower fades, but the word of our God will stand forever. Amen? Hindi po maglalaho ang salita ng Diyos. Ito po'y nakaukit sa ating mga puso. At kung ito po ay ating gagamitin sa pang-araw-araw ng ating buhay, tayo po ay pagtatagumpayin ng ating Panginoon. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng pwede nating harapin. Sapagkat tayo po ay nasa lupa pa lang, tayo po ay nandito pa. Wala pa po tayo doon sa eternity na ipinangako ng Diyos. Kaya lahat ng bagay, mararanasan pa po natin sa mundong ito. Subalit ang hamon po ng Diyos sa umagang ito, paano po natin mapapagtagumpayan ang lahat ng bagay? Ito ay sa pamamagitan, una, ng power ng salita ng Diyos. Pangalawa, yung ating pagtitiwala sa pagkilos ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Sabi po dito, its power is not temporary. It continues to shape lives. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kaya po niyang i-shape, no? I-transform ang ating mga buhay. It offers wisdom. Kung tayo po ay nangangailangan ng wisdom, humingi po tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito po ay tayo po ay magkakaroon ng karunungan mula sa Diyos. And hope, no? Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng malaking pag-asa. Ang salita ng Diyos ay totoo. At yung inaasahan po natin in the future na tayo makakapiling ng Panginoon in eternity, ito po ay totoo. Amen po? Amen. And yung strength across generations. In short, the Word of God is not just text, it is divine authority. A source of life, guidance, and transformation, central to faith and daily living. Maaasahan po natin ito
sa ating pang-araw-araw na buhay. At tayo po ay pagtatagumpayin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen? So in closing po, bago po tayo manalangin sa Panginoon, paalala po, in 1 Corinthians chapter 18, verse 31, "For the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But for us, to us who are being saved, it is the power of God." Amen? Para sa mga hindi naniniwala sa salita ng Diyos, ito po ay kamangmangan. Subalit sa atin, na naniniwala at nananampalataya sa Diyos, ito po ay karunungan mula sa ating Panginoon. Ito po ay kapangyarihan ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay tumayo.